Alam mo kung sino nagsasalita. Opo. So alam niya. At maging sa opisina niya, may speaker po dun eh. Di ba? Oo, tapos lumilitaw pa, nung i-text ako ng mga staff ko, yung mga staff niya na nandun sa gallery, umakyat lahat, pumunta sa opisina niya. Nawala lahat doon sa gallery. Okay. Opo. So, yun ang nangyari. Ang parang narinig ko, sabi, it was tempting. Meron siyang reaction na after na itong privilege speech ninyo, hindi nga siya nakipag-usap, pero may pinost siya dyan na statement. Ito, patingnan natin. Ayan, Oo. Sige. Ayun. Yesterday, I was tempted but chose not to respond. I would have used a language that my colleagues may better understand. Tagalog mo muna, para English yan eh. Mahirap yan eh. Tagalog mo. Kahapon, medyo, ang Tagalog ng tempted, medyo Natukso ko. natukso ako. Parang natutukso na ako eh. Pero pinili ko pa rin na hindi na sumagot. Ayun. Ginamit ko na lamang ang mga salita para I would have used. Ayan. Iba yun. Hindi, I would have. Kung galing ibig sabihin, Tagalog mo mabuti. Ikaw naman eh. Baka mamaya ikaw ang makusang iniiba mo yung kanyang pahayag. Kailangan yung malinaw. Ayan. Ang epekto nito ay masiraan ako. Tsak yun. Ganun ang motibo nun, Sen. Sabi ko, wala akong ibang makitang dahilan kung hindi yung balak na siraan ako. Siraan, opo. Nung sumagot siya, ayaw niyang aminin na may splice. Hindi daw siya marunong mag-splice. Hindi siya marunong mag-splice. Ganito. So, Ngayon pataas pa ng presyo ng mga bilihin Nako, yan na Yun nga. lang produktong petrolyo. Sen, ito lang nakarang Martes tumaas ng 2 piso, di ba? At ngayon, Gasolina. ninenervyos ako, Nelson. Sen, baka matuloy, ang diesel daw po ay kulang-kulang 10 piso. Nako po. At ang gasolina ay mahigit 15 pesos ang posibleng itaas. 15 pesos. 15 pesos po per liter, Sen, ha? Per liter. Kaya nga. Opo, yun daw po ang posibleng itaas next week. Pwede mag-tricycle na lang tayo muna. Ayun. Tsaka electric vehicle siguro, Sen. Kahit pa paano, makatipid tayo. Teka lang, speaking of yan, kasi kayo nasa, nanonood ako ng online sa Senate, kahit pala Friday, nagkaroon kayo ng special hearing ba yun? Tungkol dun sa problema natin ngayon sa gitnang silangan? Hindi, kahit na kuminsan, naka-recess kami, pwede yun eh. Ganun pa. Kaya pala kayo na, may nakita kong live. At sa committee po ito na Senator Erwin Tulfo. Kasi nga, kinakailangan mapag-usapan, ano ba ang kalagayan ng mga kababayan natin? Ilan ba yung immediately tinamaan sa pangyayari sa gitnang silangan, di ba? Opo. Sino-sino at ilan ang naapektuhan sa bawat bansa? Opo. At ano ngayon ang ginagawa? Tayo ba'y nakahanda naman? Opo. Yun ang pinag-uusapan kanina. So, nailatag ho ba naman at nasustinihan ba yung mga tanong ng senador kung ano ang gagawin sapagkat naharap tayo sa krisis na ito sa gitnang silangan, Sen? Kasi mga dating kwento, yun ay naririnig ko eh. Ayun na nga, puro general statement po, Sen. Kaya nga, ang tinanong ko kanina, dahil yung kanilang unang ibinigay na impormasyon, halos 1,461 o 16 yata. Opo. Yun talagang mabilis na nakipag-ugnayan sa ating pamahalaan na March gusto 2 po nilang yun, Sen, ha? March 2. magpa-repatriate. Opo. March 2. So tinanong ko lang kung, 1,416. March 2, March 4 na ngayon, ay March 6. 6, So sa 4 na araw na nakaraan, sabi ko, ilan ang na-repatriate natin? Ilan na napauwi? Yun, awa ng Diyos, 60 yata ang naipa-repatriate. Kaya sabi ko, ito ba yung response natin? Ano pala ito? Whole of government approach? Sila yung nagsabi na all-country team approach. All-country team approach. Hindi ka ako maganda kung gano'n ang ipakikita natin. Kayo pang nagsabi na all-country. At ito, hindi pa yung worst scenario. Opo. Initial impact pa lang po ito. Paano ka ako kung halimbawa itong 1,416
naging 41,000 halimbawa. Nako, disgrasya. Worst scenario pa. O, dito sa naipakita ninyo, baka mukhang hindi tayo nakahanda. Ilang naman ang punto eh. Pero ang point ata na narinig ko doon kanina, sarado ang airspace eh. Wala talaga pinalilipad na eroplano mula po doon sa mga katabing bansa ng Iran, Sen. Kaya nga, so nakita ninyo yung problema. Sabi nyo, hindi worst scenario pa ito. Tama. Paano kung worst scenario? So, ibig sabihin, kung walang airport na bukas, hindi pa worst scenario to. Worst Di ba? na. Opo, mabigat na nga po yan. Ayun ang tinatanong natin, hanggang saan ang kakayahan ng ating pamahalaan para sa ganon ay yung lahat ng pangangailangan ng gustong umuwi, kamukha no, repatriation. Opo. Kaagad-agad ba tayong makakaresponde sa kanilang kahilingan? Kasi itong mga ito, ang kaibahan nila sa ibang mga naging problema sa ngayon siguro, gusto na nilang magpa-repatriate. Opo. So sabi ko, napapasaklolo sila. May takot na sa kanila na nagpo-post na ng danger sa buhay nila. So anong gagawin natin dito? So 1,416, 60 ang na-repatriate, 4% ang response. 4%. Ito baka yung... Nakakalungkot naman po yun. Sabi ko, kaya ko lang tinatanong ito para ito ang test case eh. Opo. Para sa ganun, malaman natin, ganap ba yung kahandaan? Kasi all country team effort. Opo. O isip-isipin mo, all country na eh, 4% ang response. Out of 1,416, 60 Hindi lang pa pala. worst scenario, Hindi pa po. Samantalang sa Tala, Nelson, di ba, binabalita natin isang araw, ang OFW, dyan sa mga lugar lang na apektado sen ay 2.4 million. Kalahati na lang po, sabi natin, gustong umuwi. Abay, di mga 1.2 million po yan. Ang laking problema niyan. Hindi mo madidiscount ang posibilidad na maaring mauwi sa ganon. Opo. Kaya dapat sana lahat ng senaryo calculated natin. Paano kung halimbawa ang may kagustuhang magpa-repatriate ay ganitong bilang, ganitong bilang o ganitong bilang. Alam na natin sana kung anong gagawin. Yun ang gusto kong marinig sana eh. Kanina sinabi ko pa, yung pagtaas lamang ng gasolina. Ayan, isa pa po yan. Opo. Dahil sa isasara yung Strait of Hormuz. Wala na makakadaan ng mga tanker doon. Yung mga barko na nagdadala ng gasolina. O paano ngayon yan? Ano ngayon ang country team effort? Yan. Nag-usap na baka ako yung DOE, yung Department of Agriculture, Department of Trade, yung DepDep. Yan. Di ba? Kasi dapat nakuha na ninyo yung magiging epekto nito eh. Hindi na namin kayo tatanungin isa-isa. Baka mamaya iba-iba ang sagot nyo eh. Yun. Ang gusto namin malaman, kaya kami nagpunta rito para kausapin kayo, dapat sana, ang ina-assume namin, nakapag-usap na kayong lahat. Ito, impact pa lang ng gasolina ito. Ayan. O anong impact sa transportation? The DOTR, nag-usap na ba kayo? Anong impact ako sa agriculture? O anong impact sa manufacturing natin? Dapat meron na kayong napag-usapan. Anong gagawin mo para ganon, yung effort natin, ma-maximize natin. Ayun. Ibig ba niya sabihin ka ako, tatanungin namin kayong isa-isa kung anong ginagawa. Paano namin pagdudugtong-dugtungin kung ano yung gusto niyo mangyari? Ano magiging impact niyan? Yun, nakaganoon na. Nako. Well, nung isang araw, ibinabalita din po namin na nagpatawag ata ng special cabinet meeting ang Pangulo para mapag-usapan yung bagay na yan. Pero gaya nga ng sinabi nyo, parang walang isang tao na talagang tumatayo para tahiin. Yun nga yung salita nung isa. Hindi ko naman tinatanong sa inyo kung nagtawag na ng meeting ang Pangulo. Siyempre magtatawag yun. Ang gusto naming marinig, ano na pag-usapan nyo? Yan. Nakapag-usap-usap na ba kayo? Dahil ito, kinakailangan may pagka-emergency ang nature ng pag-responde natin. Mabilis, effective, at pagkatapos ay team effort. Para hindi sayang. Kung mag-iisa-isa kayong ganun, nagkakaroon ng duplication. Imbes na maayos nyo, kanya-kanya. Kailangan lang may pag-uusap na. So sa mga tweet ka ako pagkatapos ng ilang araw, wala pa kayong sasabihin sa amin pala.
Dapat may mga konkretong programa na kaagad, ano? Meron. Yun. Wala silang masabi. Nako. Nung binabalita namin isang araw, parang, di ba March 2 nangyari yan? March 1 pala, ang Singapore may plano na. Ang Malaysia, ang Indonesia, ano pa ba yung mga katabing bansa natin? Talagang South Korea. Ibig sabihin, lahat po nang gagawin, pati mamamayan nila, alam na ang mga hakbang na dapat gawin, Sen. Samantalang yung mga bansa na binabanggit mo, Opo. Wala namang mamamayan ata doon sa gitnang silangan. No? hindi lamang yun. Opo. Wala silang EDCA Opo. Opo. na pwedeng maging magnet. Alam mo Yan. yan ang ibig ko sabihin. Ikaw ang paliwanag nun, Nelson, para sa nakikinig ang ating mga kababayan. Bakit kinakailangang isali yung aspeto ng EDCA? Yung Kasi kumpara lalo natin, EDCA sabi sites, niya, opo. South Korea, Opo. Malaysia. Singapore, Malaysia, opo. Meron bang EDCA dun sa mga South lugar na yun? Korea. Ay, mas delikado po tayo dahil sa target tayo ng kalaban ng Amerika. Kasi nakita mo yung nando sa Gulf States na yun. Ayun, Pinasadahan niya lahat kasi nga. Saudi Arabia, tinamaan. Lebanon. Lebanon. Yung lahat ng merong lugar na kung saan ay nakikita niya na maaaring may basehan doon ng... US military bases. paano tayo? May EDCA. Ngayon, yung paliwanag nga nung representative ng kanina, National si Security. Mr. Hechanova, na ano ko yung pangalan niya eh. Opo. Paano kaya ito kako? Kasi tayo, nagkakaintindihan tayo, nilagay natin sa ating patakaran na ang mga military bases na to, ay pag-aari ng ating pamahalaan. Tayo may-ari. Tayo ang may control. Tayo nagmamanage. Maliwanag yun sa atin. Tayo nag-uusap eh. Di ba? Opo. Pero baka mabasa nila kako yung Article 3. Opo. Kasi dito, meron kang sinabi. Sa Article 3, Section 3 and 4 ata, dalawa eh. Binibigyan ka niya ng karapatan Yan. na sila ang mag-control do sa mga selective na lugar. Yes, yung mga sites na yan. Opo. Oo, sa magitan ng mga base at saka material. Kanya, yung Opo. material kasi mga gamit, mga ammunition Equipment. ito eh. Yes po. Sa mga to, ang control hindi lang sa atin. O di sinabi niya, hindi po, kanya ganito. Hindi, wag ka akong makipagdebate sa akin. Tayong dalawa, naiintindihan natin yun. Opo. Naipaliwanag niyo ba sa Iran? Ayun nga. Na ito ay hindi naman talaga base ng Amerika, kundi Pilipinas na may-ari nito. Yung iba nga maliwanag na ang pagkakasulat eh. Meron pang lost in translation. Yes. O ito pa kayang hindi mo na ipaliwanag. Pinaliwanag mo ba na mga kaibigan na taga-Iran, ganito po yung wag niyo po kaming wag niyo pong Hindi po kami magnet, ha? Hindi po kami sangkot dyan. Ako, delikado kami dyan. wag po ninyong ipagkamali na ito pong nakalagay ng mga EDCA sites ay pag-aari po ng ganito at ganyan. Hindi po, amin ito. Ito ay ginagamit lang po sa pagpatay ng mga kulisap at saka kung ganito. Kailangan ipaliwanag mo yun. Yan. Nagre-research yung mga yan eh. Paano kung nabuklat nila yung Article 3? Yun lang ang sinasabi ko. Ayun. Pero sabi ng, aywan ko, sino ba yung narinig ko nagbalita na? Sabi niya, hindi. Napakalayo naman kasi ng Iran at saka ng Pilipinas. Middle East, tayo naman nasa malayong silangan naman na tayo. Hindi daw maabot. Milya niyang layo. Libong milya niyang layo na yan. Yun lang bang para? Wala, yun lang bang paraan nyo. Ang dami naman nilang magagawa para, halimbawa, kung talagang gusto nilang gantihan tayo, wag naman. Kaya kailangan maging malinaw tayo. Ayun. Maging handa tayo. Ipagpauna na natin sa kanila. Pagkatapos, Huwag nyo kami may damay-damay dyan. pagkatapos sabi niya, may nagtanong ano po ba kanya yung contingency plan ninyo, ganyan-ganyan. Wala pa naman kaming nababalitaan na ganyan. Sabi ko, maghihintay ka ba ako ng balita? Hindi. Dapat ka ako, ikaw proactive. Ayan, i-calculate mo. Ayan, kamukha niyang Article 3 na yan. Paano kung nabasa nila, anong gagawin mo? Dapat magpaliwanag ka na ngayon. Proactive ka, hindi ka reactive. Wala namang masama dyan, opo. Ang problema, isa pa sa nabanggit doon, Sen, mukhang telepono lang, natatawagan sa mga imbahada pala natin daw magdamag na tumatawag ang mga OFWs natin. Daw sumasagot.
Ayun nga. At saka Yun pa. meron silang meron silang mga advisory. Oho. Ilang bansa yun? Halos 10 bansa eh. Opo, yung mga katabi doon sa Gulf Lebanon, area. Yes po. Pakistan, Iran, Iraq, yung mga ganyan, Jordan. Sinabi nga nung kailangan lagyan mo ng Tagalog. Okay? Isama mo na yung Bisaya at saka Ilocano kasi English yung advisory. Pagpalagay mo nang umaabot sa kanilang advisory, Oho. pero nakalimutan ko nga itanong, paano ka kung sumiklab na talaga, nag-worsen ang sitwasyon? Mukhang yun Nawala ang signal, naputol ang communication. Paano mo sila ngayon maabisuhan? Yan. Kasi dapat pati yun, i-factor mo yun. Yes po, tama kayo. Oh. Yung mga cell Natira sites nila. yung mga cell sites, tinamaan lahat. Paano ang communication? Eh nga, unang ginawa ng Iran, di ba? Tinira yung Iraq kasi nandun yung mga communication site ng Amerika eh. Oh, ang gusto ko yung meron silang Sa Qatar pala, sa Qatar. Hindi naman sa lahat ng pero at least meron silang mga exigencies, mga ganyan Oho. Halimbawa, sa war scenario po na yan, Your Honor, wala na pong magagamit talaga dahil tinamaan po yung komunikasyon. Ano po? Oho. Meron na po kami tinrain ng mga kalapati Ba, na mabigat. magdadala po ng... Alam mo, pagkahalimbawa lang itong Oo, ang ibig ko opo. sabihin, dapat meron kayong mga ganon. Yan. May tinrain po kaming mga kalapati na lilipad. Maghatid ng pagkain sa kanila. Hindi lamang po... Mensahe. Maghatid. O kaya, Sen, napag-aralan na po namin ng mga korte ng usok. Ayan, oh. Yung Messaging, smoke message. So kaya ano pa man, importante may komunikasyon kasi Sen. Pag nawala komunikasyon, nako, disgrasya tayo. Yun ang pinaka-importante, yung komunikasyon. Hindi mo mapapaabisuhan kung anong dapat dito sa sila pupunta. Oho. Dito kayo pipikapin, ganitong gawin natin. Napaka-importante Nawala nga eh. Opo. Pero ang ating panalangin lang sana yan, Sen, huwag na po lumala. Sana may mga leader ng daigdig na makialam para yan ay huwag na po lumala sana, Sen. Ano ho? Ang isa Tama pa sa naman naitanong namin, Sen, nung diniscuss namin ang issue na yan, ay ang ibang mga bansa dyan, di ba yung nakita natin, doon sa kanilang mga plano, meron silang budget for this Kasi event. DTI ang kasi economics po agad ang tinano na makikita nilang epekto eh. Sabihin, hindi mo sila tamaan ng gera, pero Meron ekonomiya nila, Naka, tsak tatamaan masasapul eh. Oo. Pero parang sa atin, wala atang mga gano'n, lalo na sa Kaya nga yung OFW. tanong ko kanina, nag-usap-usap ba kayong mga agencies na konektado lahat sa pagtaas ng, pagtaas pa lang ng langis ito, ng Ekonomiya po petrolyo. yan. Opo, oo. Ekonomiya yun. Yung industriya natin, yung transportation natin, yung agriculture na gumagamit din naman ng gasolina yan. Alam niyo Opo. naman yan. Nag-usap-usap ba kayo para sa ganun? Yung pinagsama-samang lakas na yan, pagtulong-tulungan natin. Oho. Yan ang mga gusto ko sanang sabihin nila sa amin. Na marinig nila. Na marinig namin, makikita Opo. natin na talagang practical ang mga approaches. Opo. Ang sasabihin sa iyo, in-instructan na po kami ni President. Ano nga sinabi? Ano sinabi sa inyo? Anong gagawin nyo? Oho. Oh, Nako. nag-meeting po, pinag-meeting po kami. Oo nga, alam nga namang hindi kayo mag-meeting. Pero Ang napag-usapan. dapat sana pagpunta nyo rito. Ano yung konkretong hakbang? Meron naman kayong may babalita para sa gano'n, naririnig ng mga kababayan natin, makakapagbigay ng konting lakas ng loob ito sa kanila, Oho. ng kumpiyansa. Ang laking bagay nun eh. Lalong-lalo na may mga kamag-anak na nandoon. Oho. Nako. Ikaw ba makakatulog ka ba? Meron kang anak doon, halimbawa? Lalo kung breadwinner yan, Sen, ano? Oo. Doon ka lang umaasa. Nako, talaga namang Hindi lamang kahit breadwinner, anak mo yun eh. Ayun, isa pa po yun. Talaga Oo. naman, oho. Aha. Pero teka lang, meron akong narinig na pinost ninyo unahin ng mamamayan. Doon sa usapin ng excise tax, Sen, Oo. para sa langis. Anong naging panukala nyo doon? Kasi ang panawagan din ng Pangulo, kung talagang lumala, bawasan or totally alisin ng excise tax sa petroleum products. Yun naman kasi ang pinakaunang mong magagawa eh. Opo. Dahil sa biglang tumas, kagaya na sinasabi mo, 15 pesos per liter kagad. Yes po. Siguro yung 1/3 nun, excise tax eh. So, kailangan makabawas ka man lang. Yung bang sakit ng, yung pagkakakurot sa'yo mabawasan na lang kahit konti. Kasi, Yun na lang ang pag-uusapan natin. Wala nga eh. Oho.
Wala nga. Walang papasok dito. Pangkaraniwan, pagka nagkulang yung commodity, yun naman ang itataas nila yung presyo. Opo. Sana magkaroon na ng yung sense of patriotism sa mga... Sa mga mamamayan natin. Hindi lamang yung sa mismong mamamayan, kundi lalo na yung mga industrialist. Ano? Opo. Palagay mong magpakalugi na ng konti hanggat kaya mo. Sana nga, sabi mo kanina, wag na magtagal ito. Halimbawa, inabot tayo ng 1 month. Yung masasabi mong pagkalugi nila in 1 month, nakatulong naman. Oho. Huwag na natin kukwentahin yun. Bagay. Di ba? Opo. Nakatulong ka naman eh. Yun At ang- alam ko naman, makakabangon ka rin eh. Yun na ang risk ng negosyo siguro, Sen, ano? Di ba? Para naman sa tao yun. Lalo pa nga ito. Bagay, ang katiyakan naman daw meron tayong 50 to 60 days na buffer stock ng petroleum products. Kung matatapos sa lalong madaling panahon. Kasi kung tatagal ng ganun, Ilan? 52? 50 to 60 days daw po, 2 months. O ba't itataas mo na ng 15 per liter? May stock pala tayo. Saan mo kukunin yung... Ang pagtaas kasi ngayon, Sen, kapag diniklara ng world market, within the week, dapat umepekto agad sa merkado eh. Hindi nga, may stock ka pa eh. Stock mo na gagamitin, no? Bakit mo ikakapit doon eh? From 50 to 60, meron kang stock. Yung pagkuha mo na, pag nawala yun, doon mo lang... Doon natataas. Doon tataas. Hindi Pero yun parang ang meron silang ginagawa bagong nila. formula na ginagawa ngayon, Hindi, Sen eh. ikaw may sabi na opo 50 to 60 days. Ibig sabihin, Yung luma, dati pa nila nabili yun, sa mura. Mura yun eh. Opo. Bakit mo i-apply yung 15 Bagong pesos per presyo. liter na increase? Oho. Nabili mo naman ng mura yun. Yun na nga po. Yung pagka nawala na yung stock mo, makikita naman yun eh. Oho. Replenishment yun. Ito po yung barko namin dumating ngayon. Ubus na po kami. Pwede. Pero yung stock mo, ikaw naman, bakit naman? Hindi naman pwede. Aywan ko pa. Basta may paliwanag ang mga petroleum company dyan eh. Dapat ipaliwanag yung Up and Department of Energy. Energy. Basta bumaba ngayon o tumaas ngayon. Hindi maliwanag yung paliwanag nila. Ayaw ko naman magpaliwanag para sa kanila. Baka sabihin ako spokesperson ng petroleum products. Ay, nako. So, sana makapaglatag na po, Sen, ano? Ang binabanggit ka doon, dapat magpatawag ang Pangulo ng tag doon, yung Cabinet Cluster Meeting ba yun, Nelson? Yung for Cluster security. E. Oo. Cluster E. Makakasama yung mga dating presidente. Mga dating presidente para mapag-usapan ano ang mga tamang hakbang kapag ganitong naharap tayo sa krisis na ganito. Di ba? Pwede rin yun, pero kahit naman wala yung dating presidente, hindi ba sila makakagalaw? Sabagay, Kompleto naman kaya ang naman po miyembro yan, ng kabinete. At saka, yun nga, hirapan na maglakad si Erap. At saka yung bata, ayaw din makita ng mga dating presidente, ayaw din makita ng kasalukuyang presidente. Anyway, Baka mamaya mag-iirapan lang yung mga... sa halip na makabuo ng magandang programa. Ay, nako. May pinakamabuti eh. Ilan pa bang buhay na presidente? Erap, Era, Gloria. Gen A, Aha. Si Digong. Nagastos si Digong, nasa Digong. dahig po eh. Okay lang pa uwin para makasama Ayun na nga po. sa... Dapat magpatawag ng meeting pala Sen, para mapauwi mo na si Digong. Oo. Balik ka muna para 3 na lang ang natitira eh. Susulat tayo sa ICC. Pansamantala po kasi magpapatawag kami ng security cluster meeting. Pauwiin niyo pansamantala si Digong. Bahala na kayo paano pabalikin niyo. Sa ginawang video tungkol sa inyo na pinagputol-putol at pinagdikit-dikit para palabasin ang isang mensahe na hindi naman ito ang mensaheng gusto nyong ipahayag. Anong nagbunsod sa inyo at naipaliwanag nyo na rito sa programa, lumipas ang ilang mga araw, nagsalita pa kayo sa Senado at diniscuss nyo ang same subject? Mabuti, naitanong mo yan, Nelson. Una kasing ginawa ko riyan dahil tinitingnan ko rin naman na magkakasama kami ron sa Senado. Kinikilala ko naman yung institusyon na kinakailangan maging sibil kami sa isa't isa. Opo. Nung makita ko na talaga namang in-splice, pinagkukuha sa iba't ibang bahagi ng aking mga pahayag, pinagdikit-dikit, pinag-connect-connect, sumulat ako sa kanya eh. Personal kayo sumulat kay Meron Senator ako sulat. Ping. Sabi Opo, ko, tama naman. Sabi ko, ano ba ang naging batayan ninyo? Bakit ninyo ginawa ito? Kasi hindi naman mabuti ka ako na lalong-lalo na in-splice ninyo. Wala naman akong makitang kadahilanan kundi yung
ang epekto nito ay masiraan ako. Tsak yun. Ganun ang motibo nun, Sen. Oho. Sabi ko, wala akong ibang makitang dahilan kung hindi yung balak na siraan ako. Siraan, opo. Oho. Nung sumagot siya, ayaw niyang aminin na splice. Hindi daw siya marunong mag-splice. Hindi siya marunong mag-splice, ganito. So makatweet, parang sabi niya, hindi namin splice. Yan ay mga excerpt, sabi niya, na pinili namin doon sa tuloy-tuloy na pahayag mo sa kinuha namin kanya doon sa CA conference recording ng CA proceedings. Sabi ko, talagang sinadya nila talaga. Opo. At hindi lang kasi minsan niyang pinalabas yun at siya ay naging panauhin sa iba't ibang mga interview na pinipilit niya na gano'n ang naging paninindigan ko. Sabi ko, pagka ganito, meron na siya talaga kakong direksyon na ganito yung gawin niya. Dapat naman proteksyonan ko naman ang sarili ko dahil ikinakalat na parang ganun na yung sinabi ko. Pag hindi naman ako magpapaliwanag, baka yun naman ang isipin ng tao. Baka akalain ng tao, ba, tama pala, yung paratang laban sa inyo. Oo, kaya nga medyo mahaba nga yung privilege speech dyan, Nelson, Opo. dahil siyempre unang-una ikukumpara mo yung video clip. Yes. Opo. Pagkatapos ipipresenta mo yung mga pinagtabas-tabas, pinagdikit-dikit, pinagtapal-tapal na mga salita para makabuo lamang sa ng isang salita na magbabago yung kahulugan. Ngayon, yun ay ginawa ko, una, para depensahan ko at paliwanag ko kung ano talagang nangyari. Katungkulan ko siguro na ipaalam sa ating mga kababayan na hindi ganun ang naging paninindigan ko. Ayun, oho. Yun ang una. Ang pangalawa, para mabigyan siya ng panahon para gusto niyang humarap sa floor debates. Nandun naman siya. Ayun, sa plenaryo. Oho. Hindi ko yun sinabi sa media. Nakagaya minsan, dinidiscuss natin dito. Gusto ko nandun siya para sa ganun, tumayo siya at pangatwiranan niya. Oho. Tanungin niya At kayo. lalo no? ngayong makikinabang ang mga kababayan natin Oho. kung alin talaga at sino talaga nagsasabi ng totoo. Ang problema, hindi naman siya, nandun siya eh. Ipinasa daw po niyang manahimik na lamang. Parang gano'n. Kasi nga, hindi siya lumabas. Habang nag-discuss kayo nito, wala siya dun sa... Then, nandun siya. Nasa plenary siya, di ba? Nung time na yon. Noong una, nandun. Pagkatapos, pumunta yata siya doon. Meron kaming Senate lounge. Lounge, opo. oo. Oho. Nandun siya. Kasi sinasabi ng mga staff ko, nandun po siya. Oho. At kahit naman nandun ka, kasi daming television doon, daming nandun, ang daming... monitor. Makikita niya, kahit saan ka humarap doon, malalaman ko kung sino nagsasalita. Opo. So alam niya. At maging sa opisina niya, may speaker po dun eh, di ba? Oo, tapos lumilitaw pa, nung i-text ako ng mga staff ko, yung mga staff niya na nandun sa gallery, umakyat lahat, pumunta sa opisina niya. Nawala lahat doon sa gallery. Okay. Opo. Oho. So, yun ang nangyari. Ang parang narinig ko, sabi, it was tempting. Meron siyang reaction na after na itong privilege speech ninyo, hindi nga siya nakipag-usap, pero may pinost siya dyan na statement. Ito, tingnan natin. Ayan, Oo. Sige. Ayun. Yesterday, I was tempted but chose not to respond. I would have used a language that my colleagues may better understand. Tagalog mo muna, para English yan eh. Mahirap yan eh. Tagalog mo. Kahapon, medyo, ang Tagalog ng tempted, medyo Natukso ka. natukso ako. Parang natutokso na ako eh. Pero pinili ko pa rin na hindi na sumagot. Ayun. Ginamit ko na lamang ang mga salita para I would have used. Ayan. Iba yun. Hindi, I would have. Kung kalimang ibig sabihin, Tagalog mo mabuti. Ikaw naman eh. Oo. Baka mamaya ikaw ang makusang iniiba mo yung kanyang pahayag. Kailangan yung malinaw. Ayan, Ano ba ibig sabihin, Sir Nelson? Baka kayo din mo. I would have. Kanya, Gagamitin ko sana ang lengguwahe Yan. na mas maintindihan ng ating kasama. Ng aking Yan. kasama. Ito yun eh. Sa kanyang, in my better understand. Oo. Yan. Ang sabi niya, Chao Chong Boke Yo Bing. Ba? Chao Chong Boke Yo Bing.
So pro-Chinese na rin ba ngayon si Senator Ping? Hindi, yun daw ang pinapatungkulan niya Akala ay ko yung pro-Chinese. kulig niya na mas nakakaintindi raw ng Chinese. Parang gano'n eh. Ayun. Parang patamay din yan eh. Ayun, it means you cannot explain ice to a summer insect. Ang ibig sabihin nito, hindi mo maaaring ipaliwanag ang yelo sa isang insekto na nabubuhay sa tag-araw. Word for word. Pero ano ang malalim na kahulugan nun? Ay, ibig You sabihin- cannot explain ice to a summer insect. Ibig sabihin yan, kung ang isang tao hindi naman naka-experience sa isang bagay, mahirap mo ipaliwanag ang isang bagay na hindi naman niya naranasan o naalalaman. Ayun. Parang ang sabi ni, ang ibig daw sabihin niyan, it makes no sense para mag-explain sa taong hindi niya maintindihan yung sasabihin mo. Parang sarado ang isip. Ganon, ibig sabihin. Well, o baka naman si Senator Ping ang sarado ang kaisipan na ayaw na niyang tanggapin. Hindi kasi, Jen, total, ngayon na yung sikat Iran, naghanap ako ng Persian proverbs naman na maring itapat dito sa Xiao Chong Buke Yubing. Kasi ito, hindi mo ma-explain dahil yung summer insect daw, di ba? Oo nga. Yung So yellow. tatapatan mo ito ng wikang ano to? Ito mas bagay. Wikang ano yan? Persian. Yung salita sa Iran. Matindi, Dating Persia yan di ba? Oo nga. Nanggaling ka ba dyan? Oo, dyan ako tumira nung isang araw habang binobomba. Ay, ano nga? Ano sinabi? Ang sabi sa isang Persian proverb, Ayan, Rache, Haujat, Be, Bayan. Tama ba yung diction mo? Tama ba yung... Dapat yung matapang. Baka Ayan, tayo Rache, Haujat, Be, Bayan. Baka tayo Bombay ng Iran sa ginagawa. Hindi, ibig lang sabihin niya, Ano ba ibig sabihin sa English niya? English muna. what is obvious needs no explanation. Sa Tagalog. Kapag ka masyadong halata, hindi na Halatang-halata kailangan na. talagang ipaliwanag. So, ang ibig sabihin nito, Jen, halata, huli siya Huling-huli siya, so hindi na siya kailangan magpaliwanag. Wala siyang may paliwanag, na-booking So ibig sabihin para sa iyo, mukhang nahuli siya sa Nahuli. kanya. O kaya lumusot siya dun sa insekto ng China. Doon sa pumunta sa... Kasi hindi naman sagot yun di ba? Sagot ba yun dun sa issue na hindi, lumihis ka umiwas ka Bakit ka umiwas? Kasi obvious. What is obvious needs no explanation. Ayun. So para sa iyo ay obvious na Na-obvious. nahuli siya. Nahalata. Halata Di ba? Pagka nabuking ka, hindi ka makasagot, di ba? Manahimik ka na lamang kasi no talk, no mistake Yun nga. Less talk, less mistakes. Totoo yun. Ayun, ang matindi pala doon. Pero teka lang ngayon po, Sen, ano na ang nangyari? Ano na ang... Nag-file ba kayo na, natuloy ba yung ethics complaint tungkol dito? Yung tungkol kay... Di ba nung nakaraan sabi niyo parang plano niyo ata sasampa niyo sa ethics committee. Okay, papile din yun kasi kaya naman tumagal ng konti kasi inuna namin yung tuntunin sa ethics committee. Kaya pala nagpatawag si Senador JB noong isang araw. Kasi pa-publish pa yun. Opo. Hindi kasi pwedeng gamitin yun nang walang publication. So, meron pang revisions na ginawa kaya nagtagal ng konti. So, kailangan mauna muna yung regulasyon kasi kahit ano pang i-file mo nun, wala pang regulasyon. Hindi rin naman mag-uumpisa. Di ba? Ayun. So, anong palagay mo ngayon, Nelson? Okay na tayo? Dapat, yun nga. Pero para sa akin sana, mas maganda yung sumagot na lang siya ng diretso. Dahil yun ang pagkakataon niya para linawin kung kaya niyang pangatwiranan. Pero ganun nga yung nakita natin. Pwede naman kasing kumuha siya ng isang subject matter na kikilalanin ng isang kulisap na tag-araw. Halimbawa, kumuha siya ng sunflower. Nilagay niya yung kulisap. Siguradong magkakaintindihan sila ng kulisap. Bagay, kasi parehas. Oo nga naman. Pero wag na naiwanan na natin yan. Napakababaw na. Ayun na nga. Parang... Ayokong pag-usapan natin yung mga mabababaw na ganyan. Ang mga, alam mo mga kababayan natin, matatalino kagaya na palagi ko sinasabi sa inyo. Sa palagay ko, pinagtatawanan lang yan. So ayaw nating
bigyan pa ng kahit anong kulay pa yung klase ng pangangatwiran na yan. Tama. Kasi nga naman, kumbaga huli na no? Mhm. Wala ka nang kasi habang nagpapaliwanag ka doon, lalo ka lang nakukumunoy eh. Totoo. Habang nagpapaliwanag ka dyan, malulubog ka ng malulubog. Siguro yan ang pakiramdam ni Senator Ping Kasi ngayon. ang gusto ko yung dapat sana, kung kaya niyang mga twiran, kasi doon sa isang party nung privilege speech na yon, meron silang honor code sa Philippine Military Academy. Opo, nabanggit yung nga pala yan. At maiksi lang naman yun eh. Dalawang paragraphs lang na maiksi. Dapat ay masagot niyo po yun. Na talagang nakatatak sa kanila yung honor code. Yes. Na hindi nila babaguhin yun. Kahit bilang isang at yun PNA. itatransmit nila sa mga susunod na saling lahi. Oho. Hindi sila pwedeng lumabas doon at hindi pwedeng hindi nila ipaglaban yung honor code na yun. Oho. At tsaka siya pumunta rin sa naging speaker pa rin siya roon eh. Opo. Kinuha ko yung salita niya na sinasabi niya yung... Sa PMA, gano'n nga pala, alumni, opo. Oo, meron siyang salita ron eh. Na kanya yung katotohanan, yung ganito. Yes. Yung katapangan, halimbawa, ay nasusukat lamang sa, halimbawa, sa panahon ng paglalabanan. Pero yung integridad, sabi niya, mas matetest mo, sabi niya, sa mga taong kanyang merong kapangyarihan. Lalo na kung walang nakatingin. Oho. So yun ang panghuli. Sabi ko, kung yan po ay talagang pinangangatawanan nila, Oho. lalo natin kung dapat isipin na tayong narito ngayon na merong otoridad, meron tayong kapangyarihan, dapat tayong magpakaingat. Lahat ng gagawin natin. Merong lalong mas mataas na measure o sukatan ng pagsasabi ng may katapatan. Yeah. Huwag kang kakalas doon, di ba? Bilang senador, bilang honorableng tao, bilang pinagpipitaganan ng mamamayan. Sen, tama po kayo. Sinabi ko, kung ang Philippine Military Academy, isang institusyon para sa mga kasundaluhan natin, na kailangan nila ng dignidad talaga. Opo.